Madami po ang nag-aantay ng topic na ito. So ito na, yung mga krimen na sakop ng katarungang pambarangay. Alamin po natin. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Dito, pinag-uusapan po natin ang mga mahahalagang bagay tungkol sa Katarungang Pambarangay. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa. Ano-ano ang mga krimen na sakop ng katarungang pambarangay. Kung ikaw ay isang barangay official, miyembro ng lupon o isang ordinaryong mamamayan na gustong malaman kung kailan maaaring dumulog sa barangay at kailan kailangang dumiretso sa korte. Itong video na ito ay para sa inyo. Mga kabarangay, bago po natin talakayin ang mga saklaw na krimen, unahin muna natin ang basic. Okay, ang Katarungang Pambarangay o KP ay isang mekanismo ng ating gobyerno para resolbahin ang mga alitan at mga kaso sa loob ng barangay sa mabilis, mura, at payapang paraan nang hindi na agad dinadala sa korte. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng lupon tagapamayapa sa pangunguna, siyempre, ng punong barangay. Layunin nito na magkaroon ng amicable settlement o pagkakasundo ng magkabilang panig. Ngayon, ano ang batayan kung alin ang mga kaso na sakop ng katarungang pambarangay? Ayon po sa Section 408 ng Local Government Code of 1991 o ito pong RA 7160, ang katarungang pambarangay ay may saklaw sa mga kasong kriminal na may parusang pagkakakulong na hindi hihigit sa 1 taon o multa na hindi hihigit sa 5,000 piso. Diyan po natin makikita ang dalawang pamantayan. Una, parusang pagkakakulong o yung imprisonment na hindi lalampas sa 1 taon. Pangalawa, multa o fine na hindi lalampas sa 5,000 piso. At mahalaga ito mga kabarangay, kahit alin sa dalawa ay sapat para ito ay masaklaw ng katarungang pambarangay. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga krimen na sakop ng KP. Una, slight physical injury. Kapag ang pinsala ay hindi seryoso at kayang gumaling sa loob ng 9 na araw. Ano pa? Unjust vexation. Yung mga pangaasar o pananakot na hindi naman krimen pero nakakaabala. Okay, ito pa. Alarms and scandal, mga kaguluhan sa pampublikong lugar. Slander o yung paninirang puri kapag hindi malubha at walang special aggravating circumstances. Yung theft o pagnanakaw kapag ang halaga ng ninakaw ay maliit, halimbawa 500 piso lang, o mas mababa pa at ang parusa ay hindi hihigit sa 1 taon o multa.
1 taong pagkakakulong o multa na 5,000 piso. Malicious mischief, paninira ng gamit o ari-arian ng ibang tao. Ito po ang ating tandaan mga kabarangay, lalong higit dun sa mga lupon at dun po sa mga barangay secretary o sa ating mga punong barangay na tumatanggap ng mga reklamo galing sa mga complainant ng ating barangay. Ito po ay mahalagang tandaan natin. Kapag ang maximum na parusa ng isang krimen ay higit sa 1 taon o higit sa 5,000 piso, hindi na ito sakop ng barangay. Diretso na ito sa korte o sa piskalya. Ngayon mga kabarangay, linawin po natin yung isang madalas na tanong. Paano kung ang parusa ay hihigit sa 5,000 multa pero hindi lalampas sa 1 taon ang pagkakakulong? Ang sagot, sakop pa rin ito ng katarungang pambarangay. Ganon din naman kung baligtad. Paano kung ang multa ay hindi lalampas sa 5,000 piso pero ang parusang pagkakakulong ay higit sa 1 taon? Ang sagot, sakop pa rin po ito ng KP. Ang mahalaga ay alinman sa dalawang kondisyon basta hindi lalampas sa limitasyon ay sapat para sa lupon tagapamayapa na tumanggap ng kaso. Ito po ay ayon mismo sa wording ng batas. Quote and quote na may parusang pagkakakulong na hindi hihigit sa 1 taon o multa na hindi hihigit sa 5,000 piso. Mga kabarangay, ang salitang o, or ay napakahalaga. Hindi nito hinihingi na pareho ang kailangang masunod. Kahit isa lang sa dalawa ay pwede na. Ito naman po yung mga krimen na hindi sakop ng katarungang pambarangay. Para malinaw, narito po ang mga halimbawa ng kasong hindi sakop ng katarungang pambarangay. Number 1, yun pong murder o homicide dahil ang parusa ay higit sa 1 taon. Next, yung robbery na may violence dahil mabigat po ang parusa nito. Estafa na may halagang lampas sa 5,000 piso. Serious physical injuries. Kapag nagresulta sa permanent disability o napakatagal na pagpapagaling, yung mga rape cases, drugs, child abuse, at iba pang heinous crimes, hindi ito maaaring idaan sa barangay para areglohin. Mga kabarangay, ang layunin po ng katarungang pambarangay ay para mapabilis ang hustisya sa antas ng barangay at mapalapit ito sa mamamayan. Ang mga kasong simpleng kriminal na may mababang parusa ay mas mainam na idulog muna sa lupon tagapamayapa dahil mas mabilis, mas mura at mas mapayapa ang proseso. Pero kung maluba ang kaso, huwag na itong idaan sa barangay. Diretso na po sa korte o sa piskalya. Ayan mga kabarangay, kung kayo po ay may natutunan sa video na ito, huwag niyo naman kalimutan na mag-like, i-share sa inyong mga kabarangay kung ano po ang natutunan niyo sa video ito. At para doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, kayo po ay welcome na mag-subscribe dito at inyo na rin pong pindutin yung notification bell
para sa susunod nating pagpapalabas ng videos, kayo po ay agad na mai-inform. Ayan mga kabarangay, hanggang dito na lang po muna ulit tayo. At muli, ako po si Jeffrey. Maraming salamat po.